Hello mga ka-Kimpaunians, tuluyan na nga ditong naglapat ang mga labi ni Secretary Kim at ni Brandon. Nangyari ang lahat matapos nga na mahatsit si Cyrus nang tanungin ito ni Iniego ng mga katanungang wala sa kanilang script. Una na ditong naging tanong na kung sino daw ba umano ang babaeng inilalarawan ni Cyrus or ni Morpheus sa kanyang mga aklat. Ito daw ba umano ay girlfriend nito? Na sinagot naman siya rito ni Cyrus na hindi pa umano niya girlfriend ito. Subalit napakahalaga sa kanya ng babaeng iyon. Follow-up question pa dito ni Iniego na kung ang babaeng yun din ba ang nakasama ni Cyrus nung makidnap ito, nung sila ay nasa kabataan pa or murang edad pa. Doon na nagkagulo ang crowd at ninais na nga dito ni Carlota na gumawa ng paraan upang hindi umano malagay sa kapahamakan ang kanyang mga anak. Na mga sandaling iyon, dito na nga lumabas itong si Brandon na kaagad rin namang sinundan ni Secretary Kim. Na mga sandaling iyon nga ay naging napakatapang nito ni Secretary Kim nang aminin niya ang kanyang tunay na damdamin. Bagamat tinanong pa siya dito ni Brandon kung papaano na umano si Ninja Boy. Subalit sagot nga dito ng Secretary, wala na umano yon. Mahalaga man sa kanya yon, subalit mas mahalaga para kay Secretary Kim di umano ang present ngayon, which is ang pagmamahal niya na nararamdaman kay Brandon. At dito na nga nangyari ang una ay tinangka nga muna dito ni Brandon na siya ang humalik, subalit muli ay nanginig ito. Pinakalma naman siya dito ni Secretary Kim, hinahaplos-haplos ang mga balikat at sa huli ay si Secretary Kim na nga ang unang humalik kay Brandon. At talaga naman sa tagpong iyon ay nakakakilig. So yan mga kaibigan, ano ang naging kaganapan sa episode 25 ng What's Wrong with Secretary Kim. Kaya I think hindi lang ako ang kinikilig sa kabanatang yan, pati ang ating mga kapwa Kimpaunians dyan, Kimpaw fanatics, 'di ba? Nakakakilig. Panalong panalo ang teleserye ito. Muli po maraming salamat. Kita-kits po tayo sa episode 26 ng What's Wrong with Secretary Kim. Bye! God bless you all.